Sa kaugnay na balita, kasama natin ngayon si Brigadier General Restituto Padilla, ang spokesperson po naman ng Armed Forces of the Philippines. General, magandang tanghali po. Magandang tanghali po at sa lahat po nanonood, magandang tanghali po sa inyong lahat. Apo, nare-deploy na po ang mga tropa ng Armed Forces na ni-recall kasunod ng unilateral ceasefire ng Pangulo? Opo, may mga ilan na po tayong tropa na nagsibalikan na po at patuloy po nilang ginagampanan ng kanilang constitutionally mandated duty na protektahan po ang ating mga kababayan at ang ating bansa laban po sa mga anumang nagdanais manggulo dito. Oh. So, nandito po yung ibang unit, lalo na po dito sa may Eastern Mindanao area. Pag sinabi nating na-redeploy na, gaano po kabilis ito para makabalik sila sa dati nilang post, General? Alam niyo po, ang medyo may kahirapan po kasi yung pag-recall ng ating mga tropa noong kamakailan na bumababa pa sa bundok at sa malalayong lugar kung saan sila nagpapatrolya. Ngayon po, ang deployment ay pagbibigay lang po ng utos na maaari na pong isagawa yung constitutional mandated duties natin. At tulad nga po ng sabi ko, nakasaayon po sa ating saligang batas, the Armed Forces is the protector of the people and will protect the territorial integrity and sovereignty of the country. So yan po ang ginagampanan natin at tumutulong din po tayo sa law enforcement operations ng kapulisan. Okay. So kung dati nasa defensive position lang ho tayo, ngayon kasama sa pagpapatrolya ang pagtunton sa iba pang mga pinagkakakutaan ito pong rebelde. Totoo po yan. At kung tayo po ay nasa depensa lang po nung kamakailan, itong mga nakaraang araw, matapos po na nag-annunsyo ng ceasefire at ng SOMO ang ating mahal na Pangulo, tayo po ngayon ay maaari na po maging proactive uli sa ating ginagawang trabaho laban po sa hanay ng NPA. Ang nirereklamo ho ng CPP-NPA, sabi nila, nagdeklara nga ng unilateral ceasefire, pero tuloy po naman ang intelligence gathering. Hindi naman may iwasan na matigil ang intelligence gathering. Paano kung halimbawang may ceasefire nga, nagpapalakas naman sila ng puwersa? Totoo po yan at maraming salamat po at binanggit niyan dahil hindi naman po kinakailangang ihinto ng Armed Forces ang trabaho nito na nasa sang-ayon sa ating saligang batas dahil duty po natin ito. Ito po ay nakalagay at nakatalaga sa ating konstitusyon na ating mandato kaya dapat tinutupad pa rin. Ngayon, ito pong sinasabi nila ng mga paglabag natin at wala naman po kaming nilalabag dahil sincero nga po natin pinakita ang ating kanaisan na ipagpatuloy ang isang maayos na usapin sa pangkapayapaan. Kaya nga po all support kami at patuloy namin at sinimulan na namin itanggalin ang ating mga tauhan na nagpapatrolya laban sa hanay nila. So nalulungkot lang po kami dahil ito pong pagtambang sa ating CAF group ay hindi naman po pag-atake sa kanila yon. Pauwi na po sila at sila po ang nagtambang dahil ginamitan nila ito ng mina. Sila po ang nagpasabog ng mina na yan nang sila po tumatawid sa isang dinadaanan nitong mga grupong ito. So wala pong aggression na nangyari. Ayun. So ibig sabihin, kaya may namatay kaagad? Kaya may namatay po at saka 4 yung nasugatan pero mabuti na lang po ay malayo na sila sa naayos na po sila at nasa stable condition na po sila. Ito po ay nangyari noong 27 ng Hulyo. Sinundan pa po ito kinabukasan ng 28 ng Hulyo ng isa namang pananambang sa isa nating mga grupo na nandiyan sa Agusan del Sur na pauwi na. Sila po susunduin ng kanilang mga sasakyan sa tabi ng daan pero bago pa sila makarating sa kanilang sasakyan ay tinambangan na po sila. So, hindi ito naging maganda. Kaya, may sugatan ho doon? Wala po. Sa mabuting palad ay maayos pong nakaalis ang ating mga tropa doon. At hindi na po sila naghabol pa o hinabol pa yung mga nag-atake dahil alam nila na nakasomo tayo. General, pag sinabi nating gumamit ng landmine, malinaw ho, bawal na ngayon sa kasalukuyang panahon ang paggamit ng landmine. Totoo po yan. At yan po ay command detonated. Yan termino na sinasabi natin na hindi basta sumasabog yan hanggang hindi po natin kakadyain sumabog. Ito ho ba, pinarating na rin natin sa kabilang panig na itong patuloy nilang paggamit ng landmine? Madalas po natin na pag-uusapan nito at maaaring maging bahagi rin ito ng magiging usapin sa future po. Saan ho naman sila kumukuha ng supply nito? Madami po silang pinagkukuhanan yan. Meron pong parang homemade na ginagawa galing po sa mga
nanggagaling sa agricultural products at iba po kanilang minamanufacture. Conventional lang. Kasi maaari po. Opo, conventional lang po. So, mga sarili pong gawa nila ito at karamihan po sa mga explosive na ito ay maaaring galing din po sa mga ninanakaw nila sa mga minahan. Aha. Any message po sa sambayan ng Pilipino kaugnay po nitong mga pinakahuling developments na ito, General? Opo, sa ating po mga kababayan, ang ating pong hukbong sandatahan, ang ating po pahamalaan ay sincero po sa proseso na inilunsad nito ayon sa ceasefire. Yung SOMO po, yung Suspension of Military Operations po ay masugid naming pinatutupad pero nagdesisyon na po ang mahal na presidente na maalagay po sa alanganin ang ating kasundaluhan. Kanya po nilip niya ito. So balik na po tayo sa ating mandated duties alinsunod sa ating saligang batas at gagampanan po natin ito ng maayos. Pero hindi po kami nawawalan ng pag-asa na sana matamo po natin at mabuksan at magbigay daan po talaga sa isang sincero at maayos na usapin tungkol sa pangmatagalang kapayapaan. Dahil yun naman po talaga ang kagustuhan ng ating buong bansa at ng ating mga kababayan, pati na ho ng bawat sundalo ninyo. So, yan po ay isang bagay na pinagdarasal natin at sana po matupad din sa madaling panahon. Dahil dito po sa resumption na ito ng bakbakan, unang-una pong nalungkot at naluha yung mga anak at asawa ng masundalo. Totoo po yan dahil kung ano man po ang ginagawa natin na sinasabing military operations, ang ultimate objective po nito, ang pakay po nito talaga ay magdala ng katahimikan sa buong kapuluan. At yan naman po ay commitment natin bilang sundalo ninyo. General, maraming salamat po. Magandang tanghali. Magandang tanghali po at maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na magpaliwanag po dito. Ang Armed Forces spokesperson, si Brigadier General Restituto Padilla. Samantala,